Noong 2010, na-stuck ang Chicago Bulls matapos ang 41-41 na record sa ikalawang diretsong taon at laging talo sa first round. Kaya noong summer na yon, sinubukan nilang kunin sina LeBron James, Wade at Chris Bosh. Pero lahat sila ay tumanggi. Pero imbes na sumuko, gumawa sila ng move na walang nakapansin. Kinuha nila si Tom Thibodeau, isang defensive assistant na hindi pa naging head coach kailanman, at pinirmahan sina Boozer, Kyle Korver at iba pang role players. Sa pangunguna ng 22 anyos na si Derrick Rose na may average na 25 points at halos 8 assists, biglang nagiklik ang lahat. Si Rose ang naging pinakabatang MVP sa kasaysayan ng NBA. Umakyat ang team mula 41 wins patungong 62 para sa pinakamagandang record sa buong liga. At ang kanilang bench ay naging sobrang galing kaya tinawag silang bench mob. Pero ang totoong pagsubok ay nasa Eastern Conference Finals. Nakaharap nila ang Miami Heat at ang kanilang Big Three ni LeBron, Wade at Bosh. Sa Game 1, dinurog sila ng Bulls ng 21 points sa kanilang home court. Mukhang itutuloy na nga ng Chicago ang kanilang panalo. Pero doon na nagsimulang gumuho ang lahat. Nag-adjust ang Miami at itinapat si LeBron kay Rose at bigla na lang hindi na makalusot ang pinakabatang MVP sa kanya. Lumamig si Rose, nawala sa eksena si Boozer at natalo ang Bulls sa 4 na sunod na laro para ma-eliminate sa loob ng 5. Nang sumunod na season na ACL si Rose at ang pangarap na kampeonato ay tuluyan ng naglaho. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pinakamalayong narating ng Bulls mula nang umalis si Michael Jordan.